Oh! May dyno na pala dito? Ano? May dyno? Oh, hindi ko napansin kanina yan ah. Kaya natin, tara. Mag-ilusyoso tayo. Prime Dyno Hub. You know what's a dyno? Diba? Alam mo yung dyno? What's a dyno? Exercise car. What? Exercise car. Exercise the car. Exercise the car. Tara, tingnan natin. Ano ba? Si Ace yun ah. Taste ba yun? Hindi ba? Oo nga. Ah, oo nga no. May dyno na pala dito? May dyno na pala dito. Prime Dyno Hub, where power meets precision. Oh, Nep! So may kotse dito. Oo nga eh, Race car parang powerhouse. familiar. Oo. Familiar yung kotse. Tara, check out natin. Ah. Ipinoy builds na lang natin to. Tara. Sige. Alright, so welcome to another episode of Pinoy Builds, and we have Ace San Agustin of Powerhouse Race Specialists. Tara, silipin natin yung tatay ni Werpa. So this is a 1990 4 EG hatch local. Local, yes. So ito yung dating show car nung B2B days nung unang panahon. No, hindi B2B. Manila Auto Salon. Manila Auto Salon pala, hindi pala sa B2B. Manila Auto Salon days. Dati, 1,000 horsepower, naka-parachute, naka-ganon. Tapos ano ba nangyari sa market sa kutseng yun? Nakatakbo ba yun? Oo, pero that time, ang best time lang 10 flat. Isa tayo sa pinakamatulin before, and then si Vanny biglang tinagusan na malayo. Tinigil ko na rin. So, retire mo na yung kotse? yung engine setup na yun. So, ngayon, it has resurrected into a fully built circuit race car. Oo, track focus car. So, tara, silipin natin yung setup ng kotse. Sa exterior muna tayo, Ace. Talk us through the exterior. Yeah, I kept it simple sa itsura, pero everything's functional. Like the air ducts, the wing, the diffuser. And then sa suspension setup naman natin, lahat yan spherical na. Wala na siyang bushing kahit saan dyan. And then sa engine setup naman... Hindi, teka, isa-isayin natin. Okay. Anong chin yan? Charge speed chin by Carbon 101. Tapos OEM bumper. OEM bumper lang. Ito, carbon? No, bakal siya. Bakal lahat siya. Ito lang carbon. Yan lang ang kinarbon ko. Etong drag skirt? Carbon. Yes. Galing kay Nito Mura yan. Tapos, as you can see, meron siyang fuckboy wing. Big wing gang. And then, diffuser din. Tapos meron siyang mga hasang. Dati, nandito yung parachute. Andyan yung parachute. So ito, gawa-gawa lang to? Yeah. Uy, matigas. Ginawa lang natin yan sa shop. Pulot-pulot. Tigas din ah. Aluminum siya. 4mm. So yung wheel setup nito, 17? 17. So pagka nagre-race ako, naka-reverse staggered tayo, 17/9 ang harap, 17/8 ang likod. 17/9 ang harap. Okay. Ito yung pang-biyahe ng mags. So... dito yung panakbo. Hindi yan yung panakbo. Sa harap, we run 255s, and at the rear, 215s. Nova? AR1 ang gamit AR1. ngayon. Nangkang, R1. Oo. Yung preno naman nito, yung preno, sponsoran tayo ni Bats, ni JM Resurrection. So yung AP Racing na binibenta niya, tinesting ko okay naman. Wala. parehas tayo ng preno. Yes. Okay. Ngayon, sa makina tayo.
as you can see, itong makinan to is a K24 pero ang daming weird na ginawa na sa setup ng itsura. So, start off, of course, yung manifold, ultra race na naka 2 liter spacer, 90mm throttle. 90mm. Oo. Kasya to. And then, ito, inubos ko na. Dati pa yung ganyan. So, para ma-accommodate ko yung bigger manifold with a full radiator. Anong radiator to? Pang FD, Skunk 2. Pang FD. Oo. So, minodify lang natin ng konti. Tapos naka slim fans. Slim fans ng Aeroflow. Pati yung oil cooler natin may fan din. So, dinesign ko siya for endurance and sprint races as well. Okay. Yabang nung ano niya, Speed Factory. Yeah. Wow, ganda ng header ah. Yeah. DTR. Yeah, we Mahalin. run DTR header, 3-inch exhaust all the way. So, sa engine setup naman natin, naka-Skunk 2 to na Ultra 3 na cam. Cam, okay. So, medyo malaki. And then, naka 13.5 na piston. Anong ano nito? Anong ECU? K-Pro. Ngayon naka-K-Pro. K-Pro tayo ngayon, yes. Then, Ganda sa ng transmission, stock lang siya na Type R. Transmission? Yeah, Stock. Type R. And then, LSD? Naka-LSD lang na Type R din. And then, naka-twin plate na competition clutch. Okay. Yung axle nito, insane. Insane na 1,000. Yep. Tangina, yabang nung ano, secondary. Yeah. K-tuned. Oh. So, sa suspension setup Mayaman na naman, si Ace. utang lahat ng kay YY. Mayaman Hi, si Boss Ace. Y. Suspension. Sa suspension, naka KW coilovers tayo. Okay. Yung harap ko, spherical K-tune na camber kit front. LCA spherical din. Pati compliance bushing na K-tune. Sa likod naman, naka-spherical din tayo na trailing arm bushing. Spherical PCI naman yung rear camber and rear toe kit. So lahat adjustable na. Lahat, tsaka spherical lahat. Pati yung LCA sa likod. Eh din tiga ang Sakto. ingay nito. Wala naman. Kasi bago pa. Hindi naman. Matagal ko nang ginagamit yung sa harap. Sa drag pa lang, nakaganyan na tayo. Spherical na. Oo. Okay naman. So ilan ang expected kabayo nito? Hopefully, syempre mga 300 hopefully. Okay. Oo. So tara, tingnan natin yung interior. Okay. So inside, I kept it simple again para kung sino man ang magdadrive, madali niya maintindihan yung control panel natin, ganyan. So we have the power steering here from the MR2. okay. Okay. EPS. EPS siya. Tapos yan, K-tune shifter, sub-belt na seats, grandma mirrors, yan. And then ito, yan, control panel na bibili mo lang yan kahit saan. Naka-switches na. Oo, naka-switches na. Ayun, so simple lang. Tapos meron tayong surge tank doon na 10 liters. External pumps. Ilan ang pump nito? Isa lang. Bali, dalawa. Isa sa in-tank, tsaka isa sa yung inline. Ito, Filters yan. filter. Oo, dinoble ko na yung filter. May Okay. Yung iba doon naglalagay ng filter malapit, Yeah. diba? Oo, dito na. So wala na doon. Wala na ron. Dito na lahat. Yun. Tapos ngayon, dadayin na natin with a 50mm Restrictor. for GT. Tingnan natin kung makakasabay tayo sa GT. So yun, it's a pretty basic car, no? Yep. Pag pinakinggan mo. So the big question is, how much do they need to spend to make buo something like this? Oh. Very good question yan. Kasi depende kung sino nakikinig. Kunyari, yung misis mo nakikinig. Mura lang yan. Mura lang yan. Iba dyan, dinonate lang ng mga kaibigan natin. Katulad ito, carbon roof. Bigay lang ni Brian. Parang contractor Bigay lang to ni Carbon ito mura. Yung sa staging lanes, ang dami binigay na pyesa. So, sa suspension ko, ang dami binigay ni Miko. MRD. So, mura lang siya. Hindi, I mean, if you plan to race sa GT 150, ano ba to? GT3. GT Hopefully GT3. GT3, how much money do you need to spend on a car? Well, you know what? Kailangan din kasi pagka kunyari mag-GT races ka, ang kalaban mo ron, highly skilled drivers. So,
ako, simplihan mo lang yung makina, more on suspension, and spend money sa sarili mo. Magkaroon ka ng coach, maganda mag-hire ka ng coach, yung crew. Ang investan mo yung sarili mo. Kasi para kahit saan ka ilagay, katulad lang mag-name drop lang ako, katulad ni Inigo, kahit saan mo pasakayin si Inigo, kaya niyang paurasin. Regardless ng setup. So, yun. Sa mga 1 million, may ganito ka na? Again, depende kung sino nanonood. Kung misis mo, okay lang, 1 million. 1 million, no? Full-blown race car, circuit car. No. Na you can drive on the street. Yeah. Wala pa rin aircon. Walang aircon lang nga lang. To be honest, kung lahat ng ganitong setup, baka abutin tayo ng mga around 2 to 2.5. Million? Yeah. Yun yung totoo. Sana lang, hindi nanonood yung mga misis natin. Yun lang. So that's it for this episode of Pinoy Builds. And I hope meron kayo natutunan, meron kayong nakuha, idea, inspiration. Ang ganda talaga ng header. See you on the next